Magandang araw, grade 8 students! May nagliban ba sa inyo ngayon sa klase? Magaling, walang nagliban sa inyo ngayon sa klase. Balikan natin ang ating aralin tungkol sa iba't ibang mga gawain upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang tao. Magbigay nga kayo ng isang halimbawa na magiging malaking tulong sa ating kapwa. Tama! Pagbibigay tulong sa mga taong nasalanta. Ating suriin ang isang larawan tungkol dito. Familiar ba kayo sa larong Snakes and Ladder? Opo, pero yung iba sa inyo hindi pa. Tignan natin kung ano-anong mga bagay ang makikita sa bawat larawan ng matapat at hindi matapat na bata. Kung ating itong lalaroin, ano kayang mangyayari sa manlalaro kung siya ay matapat sa larawang matapat at hindi matapat na bata? Magaling, kung ang manlalaro ay matapat sa larawan ng matapat na bata, siya ay aakyat sa dulo ng hagdan, habang kung siya naman ay matapat sa larawang hindi matapat na bata, siya ay makakagat at bababa sa dulo ng buntot ng ahas. Ano kaya ang ibig sabihin nito kung gagamitin natin ito sa totoong buhay? Ang mga matatapat na tao ay nagtatagumpay habang ang mga hindi matapat naman ay hindi nagwawagi. Magaling! Ngayong araw, ating alamin ang kahulugan ng katapatan at mga gawain upang magawa ito. Basahin natin ang slogan ito. Teachers call it cheating, students call it teamwork. Tungkol saan ang ating binasa? Tama! Tungkol sa cheating o pandaraya. Ang pandaraya sa pagsusulit ay isang bagay na ginagawa ng kabataan ngayon dahil sa marami na ang gumagawa nito, hindi nila namamalayan na mali na ang kanilang ginagawa. Tama ba? Tama. Magbigay nga kayo ng epekto ng pandaraya sa pagsusulit. Tama, hindi ginagalang ang guro at ipinagsasawalang bahala ang pag-aaral. Tama yon. Ang pandaraya isang uri ng pagsisinungaling na kung saan ito ay ang pagbabaluktot ng katotohanan. Maliban sa pag-aaral, maaari din tayong maging matapat sa ibang sitwasyon kagaya ng pagbibigay ng tamang presyo sa mga bilihin, sasauli ng sobrang sukli, pagpapaalam sa mga magulang kung saan pupunta at marami pang iba. Ang pagiging matapat ay hindi lang ginagawa kung may mga nakatingin sa ating ibang tao. Kailangan nating maging matapat kahit walang nakatingin sa ating ibang tao. Ang tawag dito ay integridad. Hindi natin kailangan ng ibang tao upang malaman na tayo gumagawa ng mabuti. Nagkakaintindihan ba tayo? Magaling! Ano naman kaya ang magiging epekto kung hindi tayo maging matapat sa gawain? Maaari tayong makapangloko ng ibang tao, maaari din tayong masira ang relasyon sa ibang tao. Magaling! Maliban sa inyong mga nabanggit, maaari ring masira ang ating relasyon at maaari tayong magkasala sa ating Panginoon. Kaya lagi natin tatandaan na kailangan natin gumawa ng mabuti at maging matapat sa lahat ng oras. Dahil dito, kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Bigyan ko lamang kayo ng 10 minutos para sagutan ito. Maaari na kayong magsimula. Time's up! Finish or unfinish, pass your paper. Okay, para sa inyong takdang aralin sa isang buong papel, gumawa ng isang tula o spoken poetry tungkol sa katapatan. Narito ang rubric sa pagsulat ng tula. Tapos nyo na bang sulat ang inyong takdang aralin? Okay, very good! Naway may natutunan kayo sa ating aralin na tinalakay ngayon. Goodbye, class! Don't forget your assignments. Bye!